Hello mga kasansi at mabuhay! Isang ma-action na namang episode po ang inyong matutunghayan ngayong Year 2. Salam! Shilonek, Shakbanek, Shaalumek, Kipalhal! Isa naman pong masaya at makabuluhang biyernes ang tanghalian ng pagsasamahan natin dito lang sa Sam and Quiz the Podcast! So yun ako Mama Biba. So excited pa ngayon sa ating panibagong episode kasi isa na namang mga bigating guest ang inyo pong mapapanood sa ating podcast. At isang kilalang aktor. Correct. Yes, at syempre magbabalik po ang original sumbungan ng bayan na si Jen Ross. Makakasama natin at syempre ang Pinoy Teleserye King na si Mr. Albert Martinez. Yes, nakaka-excite. Sa mga hindi nakakaalam mga kasan, si Albert Martinez, he's a matinee idol. Yes. And Philippines, 80s. Ayan. Diba? And he's still considering as heartthrob ng 90s. Correct. Sobrang nakaka-excite to kasi marami din nag-aabang sa ating mga kasansi na ma-interview natin siya dito sa podcast. Talagang, alam mo nung halabir at that time, sobrang daming tao, sobrang daming nag-abang kay Albert Martinez. At isa na ako doon, pinakanta pa ako na hindi ko alam ang kanta. Nakakaloka that time. Bakit kaya ang artista, no? Kapag nakita mo sa camera, pag napapanood mo, medyo talagang okay sila. Yes. Kasi kaya ka naging artista. But pag nakita mo in person, ang liit ng mga mukha. Ang liit ng mga mukha. Parang ikaw, gamunggo. Yes. Yung munggong may suloy. Ibang level. Pero alam mo si Sir Albert, nung nakita natin in person, parang tayong nanonood din ng mga teleserye, camera action man din. Kasama din natin si General Rodel. Yes, si General Rodel Sermonia, which is tinatawag nila Gen Ross. Ipapaliwanag muli nila ang sumbong mo, action agad, at syempre ang kanilang Wonderful Pinas. Lahat ng iyan, mga kasasi sa ating pagbabalik. We're so excited na. Dito lang po sa Sam and Quiz the Podcast. Mag-isip muna bago manglibang bayan. Ito ang iyong lupang sinilangan. Dito ka natuto ng lahat mong kailangan. Hindi mo ba nakita ang mga dakilan niyang kagandahan? Pilipinas, kay gandang pagmasdan. Mula sa tao, salita, ugali, taglay ang kabuntihan. Buong mundo humanga sa perlas ng silangan. Kaya huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Wonderful Pinas! Tahanan ng mga bayaning buhay ang katumbas. Wonderful Pinas! Bawat lugar historical at pang world class. Wonderful Pinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ganda'y sadyang wagas. Build your dreams. Wonderful Pinas. Dito sa Pilipinas, marami ang sadyang magaganda. Magagalang, mababait, may bayanihan ay tutulungan. Kahit ikaw ay isang dayuhan, sa Pinoy mayroong maaasahan. Basta para sa kabutihan, Pinoy hindi ka iiwan. Wonderful Pinas, tahanan ng mga bayaning buhay ang katumbas. Wonderful Pinas, bawat lugar historical at pang world class. Wonderful Pinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ganda'y sadyang wagas. Build your dreams. Wonderful Pinas. Wonderful Pinas! Pilipinas, kay gandang pagmasdan. Andito po kami ngayon sa Perlas ng Silang. Mapanatili nating malinis. Importante ang ating kaligtasan. Perlas ng Silangan, kaya huwag maging dayuhan sa
sariling bayan. Wonderful Pinas, tahanan ng Albert Martinez po. Generous po. buhay ang katumbas. Discover Wonderful Pinas. Mababa yung ating crime volume dito, sir, sa ating General Santos. Yan ang importante for you to invest. Wonderful Pinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Relax lang kayo dyan para makita nyo kung gaano kaganda ang ating Pilipinas. Ito pa, ang Wonderful Windmill. Wonderful Pinas! Kaya pinapalala ko sa inyo, mahalin ang sariling ating. At huwag tayo maging dayuhan sa ating sariling bayan. Wonderful Pinas! Huli. Alright, we're back mga kasansi at naku naman, exciting tayo mga kabiba. sobra. Kasama na natin ang mga heartthrob. Oo, mula sa Pilipinas. So talagang namasyal sila dito sa Bahrain para mapasaya ang ating mga kababayan. Yes, katulad ng sinabi natin na may makakasama tayo isang sikat na aktor at isang mambabata. Oo, pala sa 80s and 90s, talagang exciting to at talagang inaabangan ng ating mga kasansi dito sa Bahrain, di ba? Kilala mo ba siya? Oh, sobra. Mula sa kanyang collab team mula nung 80s. 80s lang yung alam ko eh. Kasi ako ang naabutan ko na sila Katniel. Ang bata mo naman. Totoo ba? Grabe. Katniel Padilla. Yun ang inaabutan. No, talagang excited tayo mga kasansi na makasama sila sa ating podcast on this episode. Opo, yan. Yes! So yun ako, ito na mga kasansi, kasama natin ang original sumbungan ng bayan. At ang original heartthrob ng 80s. Yes, ang Pinoy teleserye Key. Sobra. Parang siya yata ang George Clooney ng Pilipino. True. No? Talagang sabi ko, talagang ageless yung pagka-handsome niya talaga. Tsaka nalaman natin ngayon, dual citizen na siya, pero hindi halata. Dual citizen? Oo. Parang Filipino citizen tsaka senior citizen. Ganon. parang ako din pala yun. Malapit ka na sa'yo. Hindi, half naman ako. Ano? Half German, half shepherd. Ako naman, half Filipino, half Filipina. Ay, paklay siya. Ayan na. Ayun na. So yun mga kasansi, without further ado, narito na po si General Ross and Mr. Albert Martinez! Alright! Thank you, Sir Albert, thank you. General, na po. Araw sa inyo, kamusta po kayo? Well, we started a beautiful day today with the fantastic view of Bahrain. Bahrain. Very impressive and one of my top 10 best cities I've been to. Wow! Yeah. So this is your Best first country, time? actually. First time niyo po dito? First time in Bahrain. Ako naman. Si General? It's nice to be back again for the nth time. Parang pang-anim ko na dito eh. It's been more than 10 years. Paborito ni General Siyempre, sa Bahrain. mahal natin ang ating mga kababayan dito sa Bahrain. Oo, kaya nga. Exciting to at talagang narito sila ngayon sa Bahrain para mamasyal at ipakita sa ating mga kababayan ang support na kailangan talaga. And syempre, welcome to Bahrain, Sir Albert. Thank It's your you, first time, sir, right? My first time actually in this side of the world. Yeah. Sobrang tagal ka nang inaantay ng mga taga-Bahrain. Oh, grabe. Since last year pa. Oo, alam niya ni Jen Ross. Unang na-interview namin si Jen Ross since last year pa talagang darating si Albert. Oh my God. Pero may kasama naman ako nun Oo. Aldin eh. Oo, si Sir Alvin. Aldin, hello. Si Alvin, shout out Si Sir Alvin naman. So, ayan, talagang ano din yun, palaban din si Sir Alvin. Oo, diba? Action star din. Action star, kontrabida. Kalog Magaling. Macho dancer. Isa dito siyang kargador. May lab team siya dito eh. Oo. Ate Annette. Yan patingin tuloy si Ate Annette. Oo, diba? Ayan. So yun, ito na. Kamusta natin? Kamusta po kayo? It's nice to see you here po sa Bahrain. At talagang we're so excited at talagang privilege namin na makasama kayo sa podcast for this episode. Siyempre, alam ko rin na nandito sila for, siyempre, para sa ating mga kababayan. At alam ko yun. At si Generous, kilala talaga siya na generous siya sa pagtulong ng mga ating kababayan dito sa Bahrain. Not only our kababayan. Maganda yun. But the people all over the world. Maganda. Lahat ng OFW. Oo, magandang tama. Generous, si Generous. Yeah. Salamat.
O, diba? Kagaya ng sinabi ko, we keep coming back here and we have the best opportunity now na kasama natin ang ating idolo na matagal nyo nang hinihintay. Yes, Sa ating si Albert Martinez. Ito yung napakagandang opportunity na mas mag-create pa ng awareness tungkol sa mga public service programs natin na ginagawa na many years ago at ang aming advocacy ni Albert isa pang public service program. Yes, so yun, pag-uusapan naman natin ngayon yung inyong bagong show sa UNTV channel, di ba? Ang Wonderful Pinas. So yun. Gusto ko yan. Yes, can you tell us some about the Wonderful Pinas? Well, I'll give you the backstory how it started. General Sermonia created Kaligtasan to promote security and protection of our environment. So Kaligtasan at Kalikasan. And ako'y naatasan na maging siguro, should I say, brand ambassador. So that's why Kaligtasan. Yes. Sinagsama. Wow, okay. Kasi we have the cooperation of the PNP, cooperation of the Department of Tourism, the ILG and all that. Para magkaroon tayo ng holistic approach on how to educate and how to take care of our environment and respect our environment. Sa aming journey, kasi we started going around the Philippines, marami kaming na-discovering mga lugar na napakaganda na hindi exposed sa yung traditional tourism route. So, naisip namin, mahirap yata ang ginagawa natin dahil napakarami ng islands ng Philippines. And how do we spread the word? How do we convey yung aming message kung maliliit na portion lang ang aming nakakausap. So we decided, I said, maybe the best way to do it is to come up with a show. Kasi you will have the international market, the local market, and broader spectrum ng audience. So we came up with Wonderful Pinas with the assistance and help of UNTV. Nabuo yung aming team. And we started now, actually we're finished with the season 1. And we're about to start season 2. Medyo may twist ng konti. We will add on also Wonderful Filipinos or Wonderful Pinoys all over the world. So meron tayong discovery about beautiful sites in the Philippines and then discovery about heroes abroad. Yung ating mga OFWs. Kasi global Filipinos. Global Filipinos na. At the same time, double-bladed yun eh. Kasi once we go around the world telling them about the Philippines, at the same time, sila naman, parang in-empower natin sila to be proud of the Filipinos and the Philippines itself. So sila yung maging talagang ambassadors natin. Actually, all of you, ambassador ng tourism. So maganda yung synergy na mangyayari. But anyway, pero ito, to add on lang, brainchild talaga ni General Sermonia to. It's part of his advocacy. Nag-cross lang kami ng path kasi pareho kami. Parang yung gusto ko. Na-mention din yun ni Jen Ross nung last time na podcast namin with Mr. Alvin. Sabi niya nga, talagang maraming mga hidden na jiwa lang ng Pilipinas. Dami. When it comes sa ganda. Kasi sa akin parang normal na yung Palawan, Boracay, yung mga beaches, Puerto Galera. Yun yung nasa Google, pag ginugol mo yung lalabas. Pero behind that, napakadami pala. Dami pa. So kaya talagang doon sila nagpo-focus para makita talaga ng bakit nga yung mga Pilipino magta-travel pa sa ibang bansa. Bakit hindi sa atin? Local tourism. Diba? Local tourism. Michelle D, di ba? Like Michelle D talagang sobrang pinopromote niya talaga ang turismo ng Pilipinas. Sa amin kasi ni Albert, let me butt in. Sa amin ni Albert, we were inspired by, of course, promoting yung mga neglected areas, like particularly in Mindanao. Because there's always that negative perception because of security aspect. So when we feature an area, we see to it that everything is wonderful. So aside from being wonderful undiscovered places, wonderful public safety and security. Napaka-importante yun eh. Sabi nga ni Albert, yung wonderful swak na budget, di ba? Affordable na masarap at masayang magbanding ang pamilya dahil secured din sila maliban sa mura, di ba? Yun ang kinaganda no? Kasi talagang
kasi mostly, no, sabi nila pag mga, dito sa Bahrain, no, may mga Pilipino na gusto nilang mag-travel together with local yung Bahrain. Yeah. Pero kasi pag nakausap mo yung mga Bahrain, Negative. Negative agad. naririnig. Sabi ko, no, if you are with locals, pwede kang pumunta dyan. So ngayon, pwede ko maipagmalaki sa kanila. Highly recommended. Highly recommended by the Wonderful Pinas. So, safe ka dyan. Through Wonderful Pinas, pinapakilala nila kung ano ba ka-safe ang mamasyal sa Pilipinas. Merong doon areas, yung Basulta, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Okay. That was actually the last shoot na we did in that area. And we're very proud of that area kasi nung una, or iniisip ng marami, it is the presence of Abu Sayyaf. Yes, But these provinces are already considered or declared Abu Sayyaf free. Yeah. So you mean, Jen Rose, like yung ano nyo, Wonderful Pinas nyo, pwedeng magkaroon yung mga ganang tourist spots sa atin, ng tourist police. Meron po. Kasi sa Thailand, alam mo may tourist police talaga. Meron naman tayo. Kanto-kanto yun. So doon talaga nagpupunta yung mga turista pag mayroon silang reklamo. Mukhang matagal na kayo hindi pumunta ng Pilipinas. If you go to places na mga binanggit mo kanina, marami tayong mga tourist police. Tourist police na. Yun ang importante, no? Kasi syempre, yung safety mo talaga. Yes. Tsaka syempre, nakakaya din sa ibang lahat pag may nangyari sa kanilang masama. Tsaka isang advantage na rin kay Jendros kasi syempre, sa service niya as a police, alam na niya kung from Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan ba may safe, kung saan ba niya makakausap yung mga pagkakatiwala. Chicken na yan. Chicken na yan kay Jendros. Talagang, yun, isa ding advantage na... At ang kakaiba dito, sa show natin ay nire-rate natin. Lalo na sa pagdating ng episode 2. Yan, We rate the security, food quality, environment, and yung friendliness and hospitality. And wonderful people, di ba? Wonderful people, wonderful services. Ayun. Yun yung gusto kong marinig kasi, di ba, lalo dito sa Bahrain, iba na mga GCC countries, yung mga like Kuwaiti, Bahrain, Saudi. So, sila, sabi nila, maganda daw ang Pilipinas. At saka, ang mga tao is English speaker. Yeah. So, kasi unlike yung mga ibang mga neighbored Asia natin countries, hindi marunong umingles. So, sana, yung security daw taasan. Yes. Di ba? Para nagkaroon tuloy ako ng idea, dapat we keep coming back here in Middle East, Yes. Because Middle East is a good market for tourism. Andyan kami para sa inyo. Support tayo dyan. Support kami dyan. Actually, ang backbone ng Kalikasan, yung kung sinasabi mo, na we have to create a sense of security for every area in the Philippines in connection with with tourism. For example, you may have discovered a place in Tawi-Tawi. It's amazing. Parang you're in a different country, really. Parang Maldives. Parang Maldives. It's so beautiful. And we talk to with the local government, we talk to the military, we talk to the PNP, and sinabi naman nila na it's a really a safe place. Kaya yun din ang pinupush namin with Kalikasan, yung kaligtasan ng mga ating local tourists at foreign tourists when we go to special places na merong bad reputation. Yes. And hopefully makontinue natin yun through our advocacy na mabigyan ng proper attention yung mga lugar na yun at ma-promote ng tama. Yes. And the reason sa ginagawa namin ngayon, parang in order for us to push with all these projects and all of these goals that we have, napag-isipan namin, tayo muna kailangan siguro meron tayong boses sa Kongreso. Yes po. Kailangan talaga yun. Doon natin mapupush ng todo-todo with the support of the government. Kaya nabuhay at ipinanganak ang United Frontliners. Si General Sermonia ay siya yung first nominee at ako naman po ang Secretary General. Secretary General to really I'm really apolitical in nature. Ever since I don't really I respect whoever wins and whoever is given a mandate by the Filipino people. Kung sino man yun, I respect. It's just that now I believe, because I work with General Sermonia, I believe that he has a very good intention. He has the wisdom, the knowledge, and the connection to make our dreams and goals achievable with him in the helm
So, public service. Public service Yeah. talaga. Ako rin, kung apolitical si Albert, Yeah. ako, hindi ko po plinano na tumakbo. Kasi nga, nung pag-retire ko last year, it's now my first year anniversary as retired. We never had the political party list. And then, in the middle of yung retirement ko, I was invited by several political party lists. Marami po yung nag-invite sa atin. Pati party list ng mga OFW. Kasi alam nila, marami tayong naging programa for the OFW. So they invited me. Hindi na ako magbabanggit kung anong political party ng OFW, but they invited me. Pero sabi ko parang, I just don't want to focus muna sa yung political party. But may sumunod pa, 2 hanggang naging 5. Then, of course, I decided to be the voice of the civil society, the people, especially yung mga oppressed natin, mga kababayan. And the OFW. Kasi yung mga programa talaga natin sa mga OFW started many years ago. Pero kasi pag tao na yung talagang tumawag sa'yo. Katulad ng sabi mo kanina, generous, no? Talagang wala ka namang balak, nag-retired ka nga para Pero yun yung calling niya. Oo, yun yung calling mo. As in talagang... Lalo sa OFW, kaya mahal na mahal ka ng OFW. Diba? Katulad na nga dyan yung kanyang programa din sa UNTV. Sumbong nyo, action agad. Kaya kailangan po lagi ko pong sinasabi sa ating mga kababayan, na ugalihin yung manood ng Sumbong nyo, action agad, para hindi na po kayo mabiktima. Kasi yung iba talagang paulit-ulit, halos everyday, may na-scam, may mga nabibiktima ng illegal recruiter, tapos yung pamilya ng mga OFW sa Pilipinas, nabibiktima rin ng mga iba't ibang klase ng mga panlilinlang at panloloko. Pero kung manunod po kayo, matututo po tayo, kagaya din namin, di ba? Paano din pagkakasya yung oras niyo, no? May UNTV kayo, may Wonder shooting Pinas sa labang. kayo. May shoot pa ako. Lavender Fields, may Batang Wonder Quiapo. Fields ka, di ba? Ang show niya, buong araw yan, ang Kaya shooting, nga di paano ba? tapos meron pa kayong out of the country para tumulong sa OFW. Parang octopus nga. Kami nga nagpo-podcast kami, hirap na kami. Kayo pa may traveling kayo. Tawag doon is time management. Time management. And we are also inspired, but how the people receive us, then the happiness of people, of course, yung passion. Kung doon yung passion Kasi mo, yung hindi ka love makakaramdam niya ng talaga. pagod. Kasi Di ba? Kaya nung nakilala ko tong si Bro Albert, I'm really very happy na yung mga programa na advocacy na ginagawa namin ay mas lalong lumakas. Yes, Siyempre, lumibay lalakas talaga. because of his Yes. reach sa tao, di ba? Meron tayong Golden Boy endorser ng mga programa natin. Di ba? Buti na lang nag-match talaga kayo na sila Albert na talagang inspirasyon yung tumulong sa kapwa. Yeah. Yeah. No? Yun naman Lalo talaga yun. especially yung OFW. Kasi nga, naaalala ko, ang sabi ni Jen Rose before, nung last time na nag-bisita siya dito, na talagang malapit ang puso niya sa mga OFW. Kasi Because mother niya. yung mother niya is isang OFW. din. Opo. So kaya talagang alam niyo yung pighati. Yes. Alam niyo yung pakiramdam Yung dinadanas malayo ng sa mga OFW. malayo sa mahal sa buhay. So kaya kita mo talagang yung advocacy niya. Oo. Syempre lahat naman ng OFW all over the world susuportahan ka. Yes. Jen Rose. We are And all nandun kami Salamat para sa po. kami, nasa likod mo Para kami. kagaya ng sinabi ni Albert, na para mas masustain, lumakas, at talagang magkaroon ng boses. Hindi yung boses. Oo. Boss po sa isang ganun lang yun. Ganun ba yan? Supportahan natin mga kasansi, yung mga advocacy nila, lalo na sa mga OFWs dito sa Middle East, kahit sa iba't ibang bansa. We all support talaga sa mga advocacy nila. Okay ba kayong maging Generous. supporter namin? Sure. So bibigyan namin kayo Oo, ngayon pa lang. meron tayong ceremonial donning of best. Yes. Okay ba yan? Sure na. Ayan na. Paano tayo nun? O, paano Pagka tayo? ganun, di ba? Oo. Ayan. Ito ba ito? So, yan. Ayan, Si Yes. Global Yes. Foundry. Ito na. Dito tayo. Kami ang maglalagay sa inyo. Ay, Ang ating... Ayan na. Ayan. Dito tayo. Ayan. Wow. Si Sam. Ayan. Maraming salamat. Wow. There you go. Kulay ng Pinas, ha? Oo nga. Pinoy na Pinoy. Oo, Pinas na Kasi, Pinas ang kulay niya. Kung Ganda. titignan po natin, itong grupo na to is United well represented ng iba't ibang Frontliner. sektor. Okay. Sektor mula sa pribado at
gobyerno, di ba? Okay. Kumbaga, diverse siya. Nandiyan po yung OFW, ha? At Ayun, mga ayun, iba't ibang eto. mukha rin ng OFW. Dedication to serve. Dedication. Where we all Belong. belong. Yeah. Oh, number 113. Yeah. One, Huwag mo one, na three. bawal pang ha? Sa mabalik tayo doon kasi alam mo Game. naman na doon one of the part ng success ng Halabira Festival. Yes. No, January 31. 31. January January 31. 31, okay. Oo. One of Sa the highlight. success is yung pagbisita ni Sir Albert Albert at ni Jen at saka Ross. ni Jen Ross, no? Ayun. So, nung bago sila lumabas, nakita ko dun yung Video. videos, no? Na talagang, sabi ko nga, nilingon pa ako ni Mark Chua, vlogger din po yun. Oo. Sabi ko, ba't parang umiiyak ka? Kasi nakaka-relate ako. Yun yung ano nito. Alam mo, sinadya ko talaga yun. Promise, nakaka-relate ako yun. Pressured ako eh. Alam mo kung bakit? Hindi naman ako marunong magpatawa o kumanta, di ba? Nasa YouTube ba yun, Jen Rose? Sabi, Yung video na yun, nasa YouTube yun. ganda ba? Bibigyan namin. Hindi ako marunong kumanta at magpatawa. Paano kayong gagawin ko? nga. Nagpasaklolo pa nga ako kay Amba eh. Sabi ko, ma'am, ano kayong gagawin ko? Kasi talaga Pero sinano tayo ni... Kasi last night was a happy mood. Parang it's a party mindset. So, mahirap ka magsalita about advocacy kasi parang ang utak nila is party. Pero after naman ng pag-iyak ko, napalitan naman ng kahilig. Kasi lumabas Masaya. Oo. Paglabas, tawag. Uy! Sigawan ng mga Alam mo, sa totoo lang, nandun kasi ako sa gilid. So, yun talagang mga ira ng mga Albert Martinez. Yes, mga 80s, eh, no? Mga 80s. Akala ko Catherine Bernardo at Hindi, mga... nagbago na ako. Nagbago na lang ako. Hindi ako na-inform. So, pag sabi kong ganyan, yung ibang mga, mga millennials, sino po yan? Kilala yan? Alam mo, kailangan ko pang inano eh. Oo. Ginugol ko pa siya. Mga Gen Z, natatanong. So, nakipicture na lang. Actually, kung may naalala ko may umakit na mag-isa doon, Oo. siya yun. Sabi ko, yung bata. Yung bata. Okay. So, sabi ko, after nung umipag-iyak ko dun sa videos na yun, kinilig na ako. Ayan na, kasi talagang nakaka-up. Ay, siya, wala yun. Sabi ko nga, Proud, grabe. sobrang dami ng crowd. Inabangan talaga ang paglabas ni Sir Albert. Palagi naman nakakatuwa na makita yung mga kababayan mo. Be happy. Opo. Alam ko naman na lahat ng ating kababayan sa OFWs go through some hardships because ang laking Yes. pamilya nila. And you see them smile and laugh and cry. Yun. Parang you get to connect. Talagang party na talaga ng OFW yan. Kasi being OFW talaga, minsan lang dumating yung mga ganitong mga entertainment sa amin. Kaya sila sobrang, sabi ko nga sa kanila, ang mga taga-Bahrain na OFW, kalma lang ha, pero hindi. Kinikinig talaga. Meron pang foreigner doon, lalaki pa. Mangulit, dalawa. Meron talaga, nag-aabang talaga The sa girlfriend ng Pilipina. ng Pilipina. So, yun nga ang sabi ko nga, maraming salamat sa pagbisita sa Bahrain. Sir Albert, it's an honor for us, no? Na talagang makadaupang palad kayo. Si Jen Rose, sana walang sawa. At alam mo, Babalik at babalik. Oo, di ba? Sabi niya, babalik ka rin. At saka si Sir Albert, babalik. Yeah, syempre. At saka si Alvin. Meron ng kanta. Pagbalik. Magpa-practice. Ito na, yung pagkanta din namin nung ano. Hindi natin alam yung lyrics. Hindi natin alam yung lyrics. Iba pa yung kinanta ko. Actually, may sumunod. Sir Albert, kanta namin yun. Sa bawat labas namin. Mali yun. Mali naman pala. Tayong magsayawan. Kalok sa DJ. Magsayawan, sumabay sa gusto na ganot. Kaya ba sa iris ko, sabi ko, ang pasiya. Diba? Yung introduction niya, Pareho yung tunog. Intro. Diba? Kaya nga, aakit nga sana ako para sumunod. Pero sabi ko, parang iba naman yun. Pero sa oras na sumabay na yung mga tao.
Oo, di ba? Ay. BST na nga eh, no? Nag-pretend na lang ako, hindi niya ako eh. Sabi ko, hindi ako batang 80s. Ayun. So yun, Sir Albert Generos, promote niyo po yung ating mga shows ninyo sa Philippines. Of course, ang gulahin po natin na manood ng Sumbong Niyong Aksyon agad, kagaya ng lagi kong sinasabi, para hindi po tayo maging susunod na biktima ng mga scammer, mga malilinlang, mga umuutang na hindi nagbabayad, at mga nangangapit bahay ng ibang bahay na mga asawa ng may asawa, at mga OFW na inirereklamo, at vice versa, di ba? At yung pamilya niyo, nandito po kami para pangalagaan ang inyong mga pamilya na naiwan sa Pilipinas. Kasi gusto po namin magkaroon kayo ng peace of mind while away from your loved ones. Yan. Ayun. Ano po timings po, Generos? Ugalihin po yan at 12:30 po sa Pilipinas na until 2 p.m. So, ibig sabihin parang 7 a.m. dito. 6 a.m. 6 a.m. Generous. Habang kayo po ay nagkakape o nagbe-breakfast. O bago So, Monday to ano yan? Monday to Friday Monday po ito. to Friday. Pwede naman po itong panoorin, replay by YouTube or Facebook. At pwede ring live. Oh, pero mas maganda kung live eh, no? Kasi pag live, susunod At kung magre-reklamo ka, live na live din. live din, no? Talagang may mga hotline talaga. And huwag niyo pong kalimutan ang United Frontliners where we belong. Ito po yung 113 Helpline. Alright. And of course, ang ating 80s heartthrob. Yes. Diba? Ang Pinoy teleserye. Oo, yan. Talagang gusto ko marinig sa kanya yung kanyang mga shows. Kung meron mo siyang teleserye. May bagong season ng Yes. papanood. Lavender Fields, no? And also yung pagmamahal niya sa Pilipinas. Yes, ayan. Mr. Albert? Yes, katatapos lang po namin ng Season 1 ng Wonderful Pinas, and we're working on Season 2. The more exciting episodes, more exciting locations, and definitely mga swak sa budget na location. Pero since natapos na po ang Season 1, available pa rin po ito sa YouTube anytime. So, subscribe and like. Last time nga napanood natin yung recently lang na yung Baguio City na feature nila. Yes. At binalikan nila, nag-throwback sa PMA, si Generos. Kaya nga. Oo, nilibot, tinanong talaga, nakita natin kung gaano na yung pagbabago ng PMA before at ngayon. Mabuti hindi ka nag-PMA. Oo nga eh. Alam mo ito, sa PMA. Huwag ka na maingay. Sabi ko sa'yo. Nag-PMA din ako, Generos. Sabi kasi ng mother ko, pahinga muna anak. Yun na muna ang ginawa. Ayun. So, kaya pala, at saka bagay na bagay sa kanila yung pagpunta nila dito sa bahay. Dahil nag-celebrate tayo dahil galing sila sa Baguio, nag-celebrate din tayo ng Panagbenga, yung Halabira. Yes. Originated feature natin ang Flower Festival. sa Baguio. Kasi last year, Sir Albert, na-feature naman namin yung Ati-Atihan sa Iloilo. Ngayon naman, yung Panagbenga Festival sa Baguio. So, every year namin ginagawa. Nakadaloka nga kami dun sa Ati-Atihan na yun eh. Dahil pagpasok pa lang namin kayo yung Ati-Atihan. Kaya yung Ati-Atihan. Ha? Kaya ba? Kahit kami naguluhan din. Kami pa yun. Wala pa kayong makeup, parang meron na. Kayo pa yung ginawa prom. Kaya! Kaya. Ayan. So, Sir Albert, you have an upcoming shows po? Maraming salamat sa lahat ng tumangkilik ng Lavender Fields. May mapanood pa rin to sa Netflix. So anytime you can watch the entire episode. And soon, coming out sa Batang Quiapo, Book 2. Wow. Batang Quiapo. Kanina na-mention yan sa Halabira, sooner, di ba? Sa Batang Quiapo. And of course, syempre ang Wonderful Pinas. Wonderful Pinas. Sumbong niya. Episode 2. Episode 2. Season 2. Season 2 na. Season 2. Season 2 na. Ayan na. Relax na relax si Generos. Happy siya. Hindi rush. At home ako ngayon dito sa Bahrain. Kaya, Yes, ayan. Naku, maraming salamat, General Sir Albert. At talagang meron kaming special gifts mula sa Samin Chris Chris the the Podcast. Podcast. Siyempre, dalhin lahat yan. dahil lahat yan. Ayan. Excess baggage na kami. Ay, isama nyo to. Sana hindi to ma-excess. Ayan. Ayan. So, meron kami pong Dadalhin namin ibibigay na This is a traditional sweets na ng Bahrain. Yes. And then from Samin Chris the Podcast. And of course, Ayan. from 24 Essence. Yeah, Thank you so much. Dami nyo 24 namang Essence. sponsors. Yeah. Thank you so much. Naman. Filipino-owned Nice. business. Yes. na Owned by person. Support Filipino. Yes.
Shout out kay Roman. Marami rin palang wonderful products dito, no? Oy! Ng Pinoy. Oo, ng Pinoy. Wonderful product. Wonderful products. So, why not, di ba? Pa-support na naman kami dyan. Support dyan. At syempre, shoutout din kay Ate Anet ng Brownie. Ayan, ng Good Cause Bahari. Malungkot si Ate Anet. Wala si Alvin. Pero sasaya kumikilig yan kasi nandiyan si Aldo. Oo, di ba? Kung may Alvin, may Albert. Parehong A. Oo, pero Yan. Pag wala, ay, naku. Ayan, so yun. At syempre pa maraming salamat sa ating mga kasansi na patuloy pa rin sumusupport at tumatangkilik sa ating podcast. Yes. At syempre please do like, subscribe at ang ating share ang ating mga social media accounts. Narin po ang ating Facebook page. Ang ating YouTube. Andiyan po ang ating Instagram. At ang ating TikTok. Yes, ayun. At syempre Sir Alvin, may nagpapa-greet kasi. Birthday kasi ng isa namin production. Sorry. Namiss siya si Alvin. Albert, ikaw Sir Albert, kasi birthday nung isa namin sa production, si Miss KD. Yes. Gusto niya kasi magpa-shoutout sa'yo. Batiin mo na siya ng... Si Katie. Hi, Katie. Happy birthday. Ayan. That's Ayan Katie. siya, oh. Ang layo naman. Ayan, ayun yan. Oo nga eh. Pwede ko na may bulong sa kanya. Oh, ay, mamaya, magkakaroon ako ng solo video. Yes. Kikinig. Iba ka talaga, Katie. Hindi ka lang magaling na wardrobe. Ibang level. Ayan. Nag-blush. Oo, nag-blush. Ayan, so yun, maraming salamat din sa ating production, ang ating cinematography, Icon Visuals. Ang ating makeup artist na si Hazel. Yes, at si KD, ang ating production staff. At syempre pa, Hilton Hotel. Thank you maraming so much, yes. salamat kay Sir Ryan. Kay Joanne. At saka kay Karen. Si Karen, ang event coordinator. Thank you so much. Yes. Yeah. At sa 24 Essence. Oo, kay Yes. Sir Roman. Kay Roman, thank you so much. At syempre, shoutout din po sa lahat ng mga suporta, yung supporters natin dito, ang KIB President, si Mr. Jan Pastrana. Shoutout po sa inyo. Of course, ang ating production ng Artful. Thank you, Miss Karen. Thank you so much, Miss Kay. That's right, yes. Ano ko, maraming salamat. Of course, yes. Hello mga kasansi, if you are looking for any STC lines like SIM Broadband, Voice SIM, Fiber and 5G, please contact 330-40473 and all the legit agent from STC will deliver your request at your doorstep. Yes, ayun. Ako, maraming salamat. Yes, sir. Sir Albert and Jen Ross, talagang so much happy na feature kayo sa ating episode ngayon. Kaya nga. Inaabangan to ng ating mga kababayan dito sa Bahari. Alam niyo mga kasansi, after this, lilipad na sila. Lipad na sila. Lipad agad. Pero we're looking forward na makabalik ulit sila. Someday soon. Someday soon. Or kami naman ang dadayo. Kasama sa Wonderful Wonderful Pinas. Kasama ang Sansi. Yes, so pupuntaan natin yan. Yes, maraming salamat, Jen Ross and Sir Albert. Talagang happy kami. Super happy. So yun, ako maraming salamat. Sabay-sabay po tayo dun sa The Podcast na title. Yung The Podcast. After nung 7 days. Okay. So yun mga kasansi, this has been Sam And Chris, The Podcast!